Bisag wa pa makasa si Adan ug iba, gisugo na sila daan sa Ginoo. Go to the world and multiply. Naa sa Genesis 1:28. So, mo to'y original nga plano. Padaghanon ang tao, unya nay balaod, basta di makalapas, ibalhin tang tanan sa langit. Pero katong plan A na bulilyaso. Nga naman, tungod ni Satanas. Kay si Satanas, bag-o pang naputbol dito kay tasan. Kay sawa pa'y tao, gaabuhat mandaan ang Ginoog mga anghel. Pero wa pa pasudlag langit. Kay napaman sila sa gitawag og testing period. Kining mga anghel gibuhat sa Ginoo dito sa kahitasan pero dili paraiso, dili pa langit. Kay kung pasudlog langit, di na makasa ang anghel. So useless ang test. So gitest sila. Matod pa sa mga church fathers, gipakita sila sa Dios og vision. Diin ang anak sa Dios magpakatao. Yamingon ang amahan, let all the angels of God worship Him. Pasimbahan tanang anghel. Og ang usa ka anghel nga dakog ranggo sa langit, si Lucifer, mingon, non serviam, dili ko mo alagad, dili ko mo simba. Og ikatulong bahin, 1/3 sa mga anghel sa langit, nada ni Lucifer. Og mauto silang nangatagak, kay gisalikway sila, nangatagak diri sa kalibutan. Ang 2/3 gipasod sa langit, pinanguluhan ni San Miguel Arcangel. Pero si Lucifer natagak diri sa kalibutan uban sa mga ubang anghel, 1/3. Mao nang nahimong demonyo na natagak dito sa balite. Natiawan ang balite. Natagak dito sa langob, natiawan ang langob. Natagak dito sa walog, tiawan ang walog. Kay nangita man sila lugar, kay territorial man, diha man sila pwesto daan nga gitagana dito. Pero nirebilde man sila, nangita sila laing teritoryo diri sa kalibutan. Mao nang dunay mga engkanto, mga duwende, kanatanan, puros na evils, mga fallen angels, masquerading as tikbalang, duwende o guban pa. Unya, kadto si Satanas, nagpadagway-dagway og bitin. Yang itintal si Eva, og sayod ta, mikaon sila sa bunga, nga gidili. Silot ang tao mamatay. Og ang kinaiyahan muribilde batok sa tao. Og ang tao ang iyang isig ka tao, doon nanay panag-away. Ngano man, kay sin introduced suffering into the world. Ang sala. So, unsa may planos Ginoo aning sa? Kay dili man di ay Ginoo naghimo aning suffering. Nga nitungha sa kalibutan, ang original cause ana is ang pag-abusar sa tao sa iyang free will. Paglapas sa balaod sa Dios. Unsaon man ni pagsulbad sa Ginoo. Naabay kasulbaran kining tanan atong tan-awon karon. Next slide, please. Ang sala, maoy nakapahimulag kanato sa Dios. Maoy hinungdan aning suffering, death. So, gawa sa physical o suffering temporal dire sa kalibutan, doon na po'y resulta sa sala ang kamatayon. Ang atong kamatayon. O kanang gitawag judgment diha, that means condemnation. Eternal punishment dito sa impyerno. Ang sala may rason ni ana. Tungod sa sala ni Adan, kitang tanan sentensyado nga mahiagom sa kalayo sa impyerno nga walay katapusan. Gawas nga magantos ta sa kalibutan, tuapay silot nga way katapusan tungod sa sala. How did God
solve this great problem. The greatest evil is not disease, not cancer, not AIDS, not even any kind of suffering, temporal suffering nga masinati nato. Ang sala mo'y greatest evil. Kay gawas nga mag-suffer ka dire, way katapusan nga silot. Next slide, please. So, who is Jesus for us? Kinsa man si Jesus, atubangan ni ining dakong problema nato sa sala o sa konsekwensya sa sala. Unsa may papel ni Jesus alang kanato? Okay. Tanawan ninyo ang picture. Si Jesus nagdupa sa krus, gipas-an niya ang atong mga sala, ang atong pagpamakak, ang atong pagpatay, ang atong pagpangawat, ang atong pagpamintaha, ang atong korupsyon, ang atong pagdaog-daog sa atong isigataw, ang atong garbo, ang atong pagpanglibak, kana-tanan gipatong sa Dios ibabaw ni Kristo. Gipatong diha ni Kristo nga nagdupa sa krus tungod og alang kanato. Siya ang mipas-an sa atong mga sala. Matod pa, Jesus bore our punishment. Matod pa sa usa ka Doctor of the Church, si San Alfonso Maria Liguri, sa iyang libro The Passion and Death of Christ, dunay usa ka gingharian. Gi-illustrate niya kining hitabo sa tong kaluwasan. Kini nga gingharian giduma sa usa ka hari nga kanang makatarunganon. Unya duna siya usa ka anak prinsipe sa gingharian. Malinawon ang gingharian tungod sa grabing katarong sa hari. Unya dunay ulipon nga nakahimog dakong salaod. Ug kini nga ulipon nakahimo sa dakong sala, suma sa diktar sa balaod, takos sa silot sa kamatayon. Death penalty. Unya, pagkahibaw sa prinsipe nga patyon ang ulipon, nasayod ang prinsipe nga kining ulipon, ang iyahang pamilya nagsalig niya, naluoy ang prinsipe. Ingon siya, amahang hari, kamahalan, pasayloan ning ulipon, ayaw lang siyag patya. Miingon ang hari, dili mabali ang hustisya. Kinahanglan bayran ang sala, kay mauni ang hustisya, mao'y naghatag kalinaw o kahusay sa atong gingharian. Ingon ang prinsipe, kung mao ka na, mahal nga hari, kay luoy ang kahimtang ni ining ulipon, hasta ang iyang pamilya, ako'y mobayad. Tuod man, ang naputlag ulo ang prinsipe. O human mamatay ang prinsipe, miingon ang hari, ulipon, makapauli ka ng malinawon, kay ang hustisya, dili na maningil kanimo, nabayra na ang imong sala. Kinsa ang hari? Kinsa ang hari? Ang Diyos Amahan. Kinsa ang prinsipe? Si Jesus. Kinsa ang ulipon nga nakasala, nga tako sa kamatayon? Kitang mga tao. Sumaon ni tabo. Nganong nagsakit, nganong namatay si Kristo sa cross? Kay ang silot sa mga sala, sa mga tao sa kalibutan, giangko ni Kristo dito sa cross. Mao nang misinggit bitaw si Kristo, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili ito sabton nga nagbuwag ang Santissima Trinidad, ang Amahan ug Anak nagbuwag. No, kay di man na mahitabo. Ang gipasabot adto nga si Jesus wala luwasa sa Dios Amahan sa kasakitan o kamatayon. Kay ang iyang kasakit o kamatayon, mao may bayad sa atong mga sala.
Dili po to reklamo ni Kristo, kundili usa to ka pagpadayag sa iyahang kasakit sa pagkagibiyaan o gipasagdan sa amahan tungod og alang kanato. Si Kristo voluntaryo nga mibuhat adto. Wa siya mapugos sa maong buhat sa pagpangluwas. So mao nay nahitabo, Jesus bore our punishment. Okay ra bang mas steady ang slide? Okay. Next. So unsaon man nato nga makaambit sa grasya sa kamatayon ni Kristo? Kay basig mangutana ta, kung mauna Brad nga gibayran na day ni Jesus ang sala sa tibuok kalibutan, ang akong pagpamakak, ang akong pagdaog-daog sa akong isikataw, o guban pa. Kung gibayran to tanan ni Kristo sa cross, so inikamatay nako, ditso nako sa langit. Wa na ko'y bayron nun. Ang tubag dili, naay process, naay requirements. How can we benefit from the death of Christ? Ang answer, San Mateo 16:24. No? Matod pa, okay ni, lain nga teksto, Mateo 6. Kinsa katong buot nga musunod ka nako, kinahanglan, hikalimtan ang iyang kaugalingon, pasano ng iyang krus, ug musunod siya kanako. Kay ang mawad-an sa iyang kinabuhi, makakaplag niini. Kadtong maghupot, mukling sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. So in other words, aron makabenefit ta sa kasakitan ni Kristo, kinahanglan ang paghikalimot sa kaugalingon, pagpasan sa cross, o pagsunod kaniya. Sa atong tema karon, unsaon nato pagpakig-uban, pag-unong sa kasakitan ni Jesus. Kining pagpasan sa cross, mauni ang atong pag-unong sa kasakit ni Jesus. Pag-ambit sa iyang mga pag-antos. Okay, next slide. Atong tanawon. We must remain with Jesus in His sufferings to console Him. Aron ato siyang hupayon sa iyang mga pag-antos. And to show gratitude for His sufferings for our sake. Kinanglan maunong ta ni Jesus sa iyang pag-antos, aron mahupuypoy ang iyang kasakit. Mahupay. Ikaduha, aron pagpasalamat kay ang iyang pag-antos, di man to para sa iyang kaugalingon, para man to nato. So mahog nga, kundi ta muunong, mahimotang ingrato sa mata sa Ginoo. So kining atong pag-unong sa kasakitan sa atong Ginoo, mauni ang paagi nga ang grasya ni Kristo, ang grasya nga iyang nakabot tungod sa iyang pag-antos, moabot sa atong kalag, maka-benefit sa atong kalag. Okay? Dili faith alone. Kayo gari ka sa born again, mutuora ka ni Kristo, imong gidawat si Kristo nga personal savior, quits na tanan, no? Wanay silot ni kamatay nimo, langit na kaditso man ang alive na lang sila pirmi. Alive forevermore. No? So hayahay. Okay, pero lahi ning kang Kristo. We can only do so ang tao mahimo ra nga willing moambit sa kasakit ni Kristo kung unsay rason, if we understand the truths and benefits of sufferings freely accepted in faith. Ang tao mahimong willing mag-antos, willing moambit sa kasakit ni Kristo, willing mounong sa pag-antos ni Kristo kung nakasabota unsay kamatuoran bahin sa pag-antos, unsay bunga kung kita mag-antos. Okay? Atong tanaw ni Ron. How do we remain with Jesus in His sufferings?
So, by accepting sufferings as part of God's will and as our means of partaking in the sufferings of Christ. Kung naatay pagantos karon, panalitan, sakit ang imong tuhod kay gi-arthritis ka. Oh. Or gikabuhi ka karon, or gi-ulcer ka, or gibuwagan ka sa imong uyab, or gubot imong pamilya, nahugno inyong negosyo, or nabagsak ka sa exam, o gipakaawawan ka sa uban, gilibak ka sa imong mga silingan, gidaot gibutang-butangan. Bisag unsang klase nga pagantos, kung imo nang dawaton kay kini kabubuton sa Dios. In what sense? Permitted by God's will. Kaya wa pa na itugot sa Ginoo, mangitag paagi ang Ginoo nga di na mahitabo. Katong gaplano nga manglibak nimo, butangan tong daghang luas sa Ginoo, di sa kadayog libak, no? Pero wa man mabutangi, gitugot sa Ginoo, no? Panalitan, nadasmagan kag kanang bao-bao. Unya napakog ka. Sakit man na, pagantos man na. O di pa, wa pa na itugot sa Ginoo, dili mo biyahe itong driver sa bao-bao. So di ka maligsan, di ka madasmagan. So kanang tanang nahitabo na to, permitted by the will of God. Duha man ka klase ang will of God. Positive will o permissive will. Kanang positive will, kanang mga balaod sa Ginoo. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, tahura imong ginikanan, musimba ka sa adlong Domingo, pagbuhat og maayo, pagtabang sa uban, mo nay positive will kanang gisugo. Pero kanang permissive will of God, kanang atong mga pagantos, kanang gilibak ka sa imong sikataw, kanang gibutang-butangan ka, kanang nasakit ka, kana tanan gitugot sa Ginoo nga mahitabo for some reason which we may or may not understand. Pero naay rason. So kung imo lang dawaton kanang imong pagantos karon kay kini kabubuton sa Dios. Unsay nahitabo? You remain with Jesus in His sufferings. You partake, nakaambit ka sa iyang pagantos. Ikaduha, sa unsang paagi nga makaambit ta sa iyang pagantos? By doing penance for our sins and those of others. Magpinitensya ta para sa atong mga sala o para sa uban. Ano bang atong bayran atong og sa atong pamilya o sa ubang tao. Tagaan mo na ko gamay nga background ani. Kung makasa ta, kanya mo kumpisal ta, ang hugaw sa atong kalag mapapas o maputi ang tongkag. Limpyo anay sa. So di na ka ma-imperno og mortal sin to, di na ka cancel ng imperno. Pero inig humagpasaylo sa pare, di mo yun ang pare. Okay, pangadje og 5 ka amahanamo. Para asa man ang 5 ka manamo nga penitensya, mao toy bayad sa imong sala, bayad sa gitawag temporal punishment. Kay bisan og napasaylo na ka, naa pa may pag-antos o silot nga imong bayran. Lagmit nga butangan panalitan, butangan kag kanser. Unya kay gapinitensya man ka, makancel ang imong kanser. Okay, nakuha ninyo? That's the purpose of penance, to cancel the punishment intended by God for your sin. Kanang temporal punishment. Ang impierno kay na-cancel naman, pinagi sa absolution sa pare. I absolve you from your sins in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Kanang imong mortal sin, di na maka-impierno nimo. Na-erase na to by absolution. Pero kanang penitensya, para na sa temporal punishment. Kung panalitan, dili nimo bayran ang imong sala diri sa kalibutan, pinagi sa penitensya, mao nang magdugay ta sa purgatorio. Timan nga, kung dihay usa ka aparisyon nga mingon ang usa ka anghel sa Madre, ang usa ka mortal sin, kung imong ikumpisal, dili ka maimperno. Pero kung di nimo na bayran, equivalent to 7 years in purgatory. One mortal sin. So for example, kanang di ka mosimba og adlong Domingo without valid reason, mortal sin man na. Kunya 100 ka Domingo sa imong tibuok kinabuhi, wa ka mosimba. 100 times 7. Nyawa nimo tagaig penitensya.
Pero na-save by the bell ka, kaya nahilog man ka before ka namatay. So, wag ka may impyerno. So, 100 times 7, you will stay 700 years in purgatory. Mao na rason nga, magpinitensya ta, aron mabayaran ang atong mga sala. On how to do penance. Mao na, ug ari ka sa mga santos, grabe ang ilaha kay magbakos sila silisyo, katong bakos nga dunay tunok. Maglatigo sila sa ilang kaugalingon, self-flagellation. Sama ka na si Pope John Paul II, he would do self-flagellation. Maglatigo siya sa iyang kwarto dito sa Castel Gandolfo during summertime. So, mo na yung mga paagi, magpuasa ka, magluhod ka sa pagampo, mga tao sa una, magluhod nga gikan sa Pultamayor, padong diri sa sanctuaryo. Any kind of self-inflicted suffering to atone for sin, that is penance. Pero timan-an na to, nga tanang pagampo na may kahago, ma-involve, maghago man ka, na effort. Tanang maayong buhat, na effort. Mao nang prayers, good works, penance, kanang fasting, abstinence, uban pa, kana tanan, makonsider na tanan, penitensya. Pagampo mayong buhat o pagpasakit sa kagalingon, kana tanan penitensya. Ang pagpenitensya, nga ibayad sa atong sala, ibayad sa sala sa atong pamilya o sa ubang mga tao, nakaambit ta sa kasakit ni Kristo. Si Padre Pio, wala siya'y daghang sala nga nabuhat. Gani, wato makahimog mortal sin. Pero 50 ka tuig, nagdaa sa samad ni Kristo sa iyang duha ka kamot, sa kilid ug sa duha ka tiil. Nagsuffer siya atong samara nga prisko 50 ka tuig. Para asa man na? Penance for sinners. So panalitan, nagsakit imong ipon. Unsay buhaton nato? Lord, ako ning dawaton bayad sa akong mga sala. So ang mga silot sa imong sa kansilon to, maanam to ka erase. Ginoo akong ihalad ni para sa akong igsuon nga drug addict. Pananglitan. Kanang imo igsuon nga drug addict, nga gihalaran nimo sa imong sakit sa imong ipon, naay grasya nga ihatag ang Ginoo in reward to your suffering, ihatag sa imong igsuon o kanang imong igsuon maghinulsol, mag-usab sa iyang kinabuhi. Or something will happen nga makahatag niya conversion. Mo na gitawag og redemptive suffering, makaluwas nga pag-antos. Kanang EWTN, nagatukod na si Mother Angelica, sayod man ta ano, kasikat man siya. Gikan sa tuig 2000, wako masayop, 2001, 2002. Hangtod nga siya namatay, bag-o pa. Many years, bedridden siya. Pero yang ginan ang doktor, please do your best to keep me alive. Bahalag bedridden ko, bahalag nagsuffer ko, keep me alive. Because I want to offer my sufferings for the conversion of sinners. O kita pasiguro adto, ngano ako may mong gibutangan aning sakita, Ginoo, labot among silingan way simba perti mga askila. No? Ngano ako may gibutangan aning sakita, kining ulcer nga nag-alagad man kunimo Lord. Pero ang mga santos, Ginoo, dugangi pa ang akong pag-antos. Si Saint Pius V, dagko kayong kidney stones, pag-abri sa iyang kidney, pagkamatay niya, autopsy, halos kumo na. Basta kay dagko kayo. Pero before siya namatay, naghawid siya crucifix. Nagsige siya gampo, Lord, increase my pain if I still please Thee. Ginoo, dugangi pa ang akong kasakit kung nakapahimuot pa ako kanimo. Mangutan na ta, nganong ingon ana man ang mindset sa mga santos? Masukista ba sila? No. Because there is a benefit. There is a fruit. There is a result of suffering. Ato nang tanawon karon. Last is by relieving the sufferings of our neighbor. Kumutabang ta sa pag-anto sa ubang tao,
ato silang tabangan sa ilang mga problema. Kung gigutom pa kanon, giuhaw pa imnon, etc. Unsay giingon ni Kristo, Mateo 25:40, ang inyong gibuhat sa inyong isikataw, inyo kanang gibuhat kanako. So, by relieving the sufferings of our neighbor, we are consoling Christ in His suffering. So, unsa may bunga kung atong dawaton ang pag-antos sa atong kinabuhi, atong tanahon karon. Number 1, suffering is a guarantee of God's love. Ang pag-antos, garantiya na sa gugma sa Dios. Basahan ninyo, Hebreo 12, versikulo 6, nato sa 8. Ang anak nga dili kastiguhon sa ginikanan, dili tinuod nga anak. Kay kung ikastigo ka, nagpasabot nga giisip ka niyang anak, mauusab ang Dios. So kung ikaw nagantos sa imong kinabuhi karon, matod pa ni San Pablo, nagpailana nga ikaw giisip sa Dios nga iyang anak. Kinsa man ninyo mga ginikanan manglatos sa anak sa inyong silingan. Di gyud ka mulatos sa anak sa imong silingan kay tamparuson ka sa iyang inahan. Ha? Pero ngano man nga imo manglatoson ang imong anak, kay di ka gusto nga ang imong anak mahimong mudako nga mahimong sagbot sa katilingban. Gusto ka mo disiplina, mao po na ang Ginoo. It is a sign that God loves us. So kung naa kay pag-antos karon, salamat Lord kay imo di akong gihigugma. Thank you Jesus for this suffering. This is a sign, a seal of God's love. Okay? Number 2. Amatod pa ni San Padre Pio, the greater your sufferings, the greater God's love for you. No? Kanya mo yun ka, Ginoo, kuhaan na yung taon niya akong pag-antos. Tablarag niingon ka, Ginoo, ayaw na ko higugmaa. Nyalabon, waka higugmaa sa imong partner, naglagot ka. Unsa may naa kaniya, nga wala ako. Reklamo ka. Nga naman, because gusto man kag attention sa imong higugma. If you want God's attention, if you want God's love, welcome suffering. Thy will be done. Ingna Ginoo, thy will be done. Okay. Matod pa ni Saint Padre Pio, the Christian's motto is the cross. You will recognize God's love by this sign, by the sufferings He sends you. This is the sign that God loves us, by the sufferings He sends us. He sends our way. Brad, ako may nakaangin ani akong suffering, gi-ulcer ko kay kusog man ko moinom og tanduay. God's love ba kani, Brad? Or aho ro pinakno ro ginin ako. Ang sabay niyo huna. God's love ani? Nga gi-ulcer ka kay si ka inom og tanduay. Abi ninyo, God's love gihapon na. Ano man? Kay gitagaan pa ka sa Ginoo ulcer, wa ka niya patya dayon aron makabayan ka sa imong sa. Ingon si San Agustin, the most unfortunate happening in this world is when a sinner continues in prosperity and good health without suffering. Ang kinadakuang di malas nga mahitabo sa kalibutan, kung ang makasasala nga maayog lawas o way pagantos. Ano man na? Kay gitingob ang iyang mga silot human sa iyang kamatayon. Gusto ba mo nga wala na mo'y suffering ini kamatay ninyo? Ni kamatay na to? Unsay sikat nga pagampo ni San Agustin. Ingon San Agustin, Lord, hear cut, hear burn, and spare me not, that you may spare me in eternity. Ginoo diri putla, Ginoo diri sunuga, ayaw kog pasayloa aron dili ko nimo kastiguhon sa eternidad. In other words, Ginoo siluti ko daan karon, aron ana koy daw atubangong silot ini kamatay nako. Mabitaw mga tao sa una, dugaya man to namatay si Manong unsa kay silot gibayran adto. Di ba?
Nganong gilaygay man to? Mayang pa ni uban, daghan siguro ning saha kay gipabayad mas Ginoo. Mo na ayaw mo pagampo og Ginoo, tagay kog kalit nga kamatayon kanang makatuog ra ko. That is a wrong prayer. Kaya unsa may naa sa mga pagampo nga karaan, from an unprovided death, deliver us, O Lord. Sa kamatayon nga walang kapangandami, luwas sa ako, Ginoo. So kung gilaygay kas Ginoo, siyam ka buwan, nagligad ka sa sakit. Pasalamati ang Ginoo. Thank you, Lord, for advance purgatory. Kaya ni-graduate na ko ani, ditso na ko sa langit. Pero di na mahitabo kung samtang galigad-ligad ka. Sipo kag reklamo. Labay-labayan naman ko ninso. Maumoy batasan mga salbahis mo. Manso pa gituok mo na ho sa gagmay pa mo. Narabay mo ana mga tiguang. Kay wa kasabot, what is the purpose of suffering? Pero nakasabot kung tagaan kag pagantos Ginoo, salamat Ginoo kay nahigugma di kanako. Salamat Ginoo kay imo kong gipabayad sa akong mga sala mintras buhi pa ako. Okay. Next. Ikaduha, suffering washes away venial sin and temporal punishment. Kanang mga venial sin, ma-erase na, pinagi sa pagantos nga atong gidawat. Ang suffering, makatangtang sa temporal punishment, katong kastigo, human sa atong sala nga nabuhat, bisag nakakumpisal na ta. Kaya kanang pinitensya ihatag sa pari, installment ranang bayara, dili tanang silot makuha ana. We have to do additional penance. Okay. So tanawa si Saint Bridget, Saint Margaret, ingon siya, thank you, Almighty God, for giving me so great sorrow to purify my many sins. Salamat Ginoo, kay gitagaan ko nimo grabing kaguol, kasakit, aron mahugas ang akong mga sala. So timanin na ha, nagani kay problema, nagani kay suffering, maabot nimo, ayaw reklamo, Lord, ako ning ihalad nimo. Malimpyo, maputi ang imong kalag. Mura nagsabon sa imong kalag. Ang pagantos mo ay sabon sa atong kalag. Okay? Next. What soap is for the body, tears are for the soul. Kung unsay purpose sa sabon diya sa lawas, paglimpyo man sa lawas, mao pud ang luha, makalimpyo sa kalag. Bupasabot, ang pagantos makalimpyo sa kalag. So, we have a good perspective about suffering. Suffering is beneficial to us. Mao na nga, kung nakasabot pa taan unya nagtuo ka kay kinipulong sa Dios, wala na maghikog. Kaya kanang naghikog, wala kahibaw, unsay purpose sa suffering. Of course, atong igawas ana katong dunay mental nga problem, katong nay psychological problem. But normal imong utok, unya maghikog ka, wa ka kasabot sa purpose sa suffering. Mao ni rason, kung dili ta matudluan sa kamatuoran mahitungod sa pagantos, mao ning naay mga suicidal ideation. Kaunahuna ang mga tao maghikog. Pero kisa pa may maghikog nga magpangita naman ka sa pagantos. Ang mga santos, kung way mo paantos nila nga ubang tao, sila mohatag pagantos sa ilang kaugalingon. If nobody persecutes them, they will persecute themselves to partake in the sufferings of Christ. Next. Ikatulo, suffering increases holiness. Kung naa kay pagantoson, mutubo ang imong pagkabalaan. Ano man, kay when you suffer, sanctifying grace increases. Kanang sanctifying grace nga nasa atong kalag, gihatag sa bunyag, mutubo na by good works and patience in suffering. Prayers, good works, and patience in suffering. Okay? Mao na nga, the more you suffer, basta magpailob lang ka, way reklamo, the more you suffer, the holier you become. The holier you grow. Okay? Hebreo 12:11. Pinagi sa pagantos, makaambit ta sa kabalaan sa Dios. Next.
Without the burden of afflictions, it is impossible to reach the height of grace. The gift of grace increases as the struggle increases. Musaka ang grasya, kung musaka pod ang imong pag-antos. Timan ang grasya mo ay makapasantos na to, pero musaka ang grasya kung kita mag-antos. Maanang kung mag-antos ta, musaka ang atong holiness. Nagets ninyo? Okay. I hope you understand. Sunod. By the way, nganong kinahanglan man musaka atong holiness? Nganong atong padaghanon patubuon ang sanctifying grace? Kay kung unsay level sa imong sanctifying grace nga nakabot, mao po na level sa imong kahimtang sa langit. Kay dito sa langit, di man tatupong. We are not equal in heaven. Our degree of reward, our degree of glory in heaven will depend on the merits you have acquired on earth. Unsa kataas ang imong ranggo sa langit, depende na sa imong maayong buhat, nga kadaghan sa imong maayong buhat, pag-antos, gugma nga imong natigom sa kalibutan. Okay? Mao nang dili dako nang sayop ng unsa ra ko mo serbisyo sa Ginoo og mo retire nako. As soon as you realize the need to serve God, start immediately. Ayo ugma-ugmaa, ano man, kay ang usa ka adlaw nga milabay nga wa kay giantos o wa kay maayong buhat o wa kay gihimo nga pagampo is a day wasted. Kay dili na mabalik pa, sayang ang reward nga imo untang madawat kung imo pananggi antosan. O imo pananggi spend on doing good. Okay? So, dito sa langit, do you want to become our happiness in heaven? Dili parehas, dili equal. Some souls are happier than us. Ano man? Because they have greater level of sanctifying grace acquired on earth. Tungod kay mas kanadeng magrosaryo kada adlaw. Sod sa 90 ka tuig namatay. Naay nagrosaryo 90 pud ka tuig pero magrosaryo Oktubre ra. Anya ini katog langit ang magpareha ra nag-reward. God is just man di gyud parehas. Naay ga-serve og kanang senior citizen na, tuay ga-serve sukad pa sa iyang pakabata. Di ginaparehag reward. Basig mo aton ligwaton nato na nga. Naam lagi sa ebanghelyo brad. Naay nagtrabaho alas 9, alas 12, alas 3, sa ang trabaho alas 5. Pareho man lagi sila sweldo, usa ka denaryo. Kanang usa ka denaryo ana salvation na, meaning nalangit. O kitang tanan, mag-serve kag bata pa, or mag-serve kag tunga-tunga sa kinabuhi, or mag-serve kag tiguang na, basta nilahutay kag serve hantod ka namatay, pareho tang malangit. Pero inigsod nato sa langit, di ta parehog pwesto, di ta parehog ranggo, kaya di man ta parehog hinaguan. Okay? Di ta parehog pag-antos. Timan ini, suffering has double merit. Dubli ang reward ana sa suffering. So, kung ang Ginoo mohatag nimo mga pag-antos, bisan kung nagpuyo ka sa kinabuhing balaan, it means that God wants you to become a great saint. Di lang kay saint, but a great saint. Tanang malangit saint man. Pero kadtong uban, great saints. So kung buutan ka, nya nag-antos pagyud ka, you will become a great saint. Matod pa ni Saint Ignatius of Loyola. Okay. Number 4, suffering obtains temporal blessings. So, sahay, na kay pag-antos nga nadawat karon, gibutang-butangan ba ka, gidaot ba ka, gilibak ba ka, gitraidor ba ka? Tanang klase, ayaw reklamo, dawatan na, kay it is God's will. Ang imong pagdawatan na, gawas nga na ay reward ini kamatay nato, God also starts rewarding you on earth. Kay matod pa ni San Agustin, if sin is not rewarded partially on earth, and if good works are not rewarded partially on earth, man may not believe on the day of final judgment. So mao na nga, sugdan nag-reward ang maayong buhat dire, pero partial ra. Sugdan na pogsilot ang sala dire, partial ra. Aron motuo ka nga naay justice ang Ginoo, pero ang complete justice adto na sa final judgment. Si Job,
Buotan nga tao, gibutangag sakit, tibok lawas na puno sa nuka. Wag yun siya mo rebuilde sa Ginoo. Matod pa sa Job 1:21, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo nagbawi, dalaygon ang Dios. Mao nay kinaiya sa mga santos. Kalipay o kasakit, dalaygon ang Dios. Unsay nahitabo? Partial reward sa Ginoo ni Job. 4 kapilo ang iyang kadato, 4 kapilo ang iyang kalipay human sa maong trial. Okay? So timan ini, kung suffering on earth, duha ra ka rason ang suffering. Dili sa kalibutan. Kung wa kay sa nya nagsuffer ka, that is trial. Nga kung imo nang dawaton, way reklamo, God will reward you, gantihan ka partially sa kalibutan, fully dito sa langit. Okay? Pero kung naa kay daghang sa unya naapad kay suffering, basig mo ingon na po kag trial ra ni, trial sa imong kagaral, silot na. So ang say buhaton, Lord, salamat kay imo kong gipabayad. Kasagdi lang, kay sa imong pagdawat, God will reward gihapon. Acceptance of God's will, God will reward partially on earth, then fully in heaven. Okay? So, no suffering is wasted if we understand the purpose of suffering. Number 5, sufferings offered can save sinners. Mani, na libro, Wasted Suffering. Kay kini gumagantos ta, ayo sayangi kay gihatag nas Ginoo. Di man ha, tanan nga mahitabo nato adlaw gabi. Karon nga niya ka karon sa simbahan, dili ni aksidente. Sa philosophy gitawag ang Ginoo prime mover. Kanang prime mover, God moves all beings in the world. Tanang being, tanang nag-exist. Whether in your mind or in reality, kana tanan nag-exist because God causes everything to exist, causes everything to happen. Manang God is prime mover. So, kung karon nabukog ka, ang Dios may nakaangin nga nabukog ka. Ha? Kung nadagma ka dito sa unahan o na-slide ka, ang Ginoo may nag-slide nimo. Tay binuang mo na imong gisulti, Brad. Gabaan gali ka na, dili na gaba. Musugot kag sa di mao nay realidad. Mao nang tanang mahitabo nato adlaw o gabi kipahitabo sa Ginoo. Og kay ang Ginoo perfect wisdom man, naay wisdom luyo nganong nahitabo na. Gipadagma ka sa Ginoo aron sunod magbantay na ka sa imong giagian. Matakibaw mo na purpose Ginoo. No? So, dili aksidente nga nakakaron. Kung naminaw ka karon, kipapaminaw kas Ginoo dire, ang purpose ani so that we can put into practice our faith and make use of suffering wisely. Do not waste your suffering. Sufferings ihalad nato can save sinners. So for example, naa kay butanta, nahugno ang inyong panginabuhi. So bugat kay imong dughan. Unsay buhaton nato para di masayang? Ginoo ako ning ihalad para sa kaluwasan sa mga makasasala. Nakatampo na ka. Somebody in the world, tingali na ay usa ka kriminal dito sa India nga tagaan sa Ginoo grasya as a reward of your suffering. Tagaan sa grasya, maghinulsol siya sa iyang sala, mukumpisal siya, magbinuotan, mag-usab sa iyang kinabuhi. Ang cause ang conversion, wa sa kaila, kay ikaw man. Mga naingon si Saint Therese, when I go to heaven, I will look for that soul who caused my own conversion. Ayo pagtuo nga, ako nabuotan ko karon kay ako ning desisyon. Ang pangutan na, why did you decide to become good? Nakadungog magukog dunay gawali. What is the reason why nga nakaabot ka ng lugar nga nakadungog ka unya nakasabot ka? Grasya. Yanong natagaan man ka grasya anang kanang buhata kanang hitabua. Tungod kay ang Ginoo nag-arrange ana as a reward sa usa ka tawo nga naghalad sa iyang suffering para nimo.
Si Don Dolindo Rotuolo, usa ka Italiano nga pare nga on the way to sainthood na, tiguang nagmisa sa usa ka balay. Nya sa maong balay nga yang gimisahan, dunay tiguang ga-wheelchair nga halos paralyzed na 90 kapin ang edad. Sharp pa hunahuna pero halos paralyzed ng lawas. Unya anang adlaw dihay batan-on nga naaksidente sa kalsada sa sakyanan namatay. Unya katong manimbahay niingon makalibog ngano man kining tiguanga nga daghang sakit wa pa man mamatay paralyzed na buhi pa man 90 kapin toy batan-on as skill pa na crash unya namatay. Nitubag ang pare si Don Dolindo, ingon siya, ayaw question na ang kaalam sa Dios. Kay kinsay nasayod nga kining tigulang nga paralyzed na, pila ka kalag ang iyang naluwas tungod sa pagantos nga iyang gihalad sa Ginoo. O kinsay nasayod nga katong batan-on nga namatay sa aksidente, gikuha siya sa Dios mintras naa pa siya sa estado sa grasya, kay basin unyag lugwayan pa makasa siya mortal o mamatay siya, maimperno na noon siya, gikuha siya in advance, di siya maimperno. No? So, naay wisdom ang mga panghitabo. Dili mausik kung nganong nahitabo na, kay naay good purpose ang Ginoo ana. Ang atong trabaho, pwede man ta malandong to increase our understanding kung nganong manahitabo ni, nganong mao ni. Pero timan dili tanan matugkad. Kaya sometimes, misteryo ang mga hitabo sa atong kinabuhi. Adto ra nato na masabtan, inikamatay na nato ang complete nga rason nganong gitugot na sa Ginoo. Pero ang gipangayo ras Ginoo nato, pagsalig. Saligi nga naay purpose ang atong pagantos, and God has made that purpose. Iyahan ang katuyuan para nato. Matod pa ni Saint Faustina, you will save more souls through prayer and suffering than will a missionary through his teachings and sermons alone. Kini magwali ta, daghan man ang mabuutan. Pero mas daghan pang mabuutan, maluwas, magbag-o sa ilang kinabuhi kung ang pag-antos i-offer na to para nila. Mabitaw, kaning heresy of activism, uso na ron, kanabitang, the good life is an active life. Ang good life is kanang productive ka, kananaadso kay output, nga makita, concrete output. Mao man yung mindset sa modern man. Nagani kay concrete output, maka-feel ka, productive ka, you have lived a good life. Dili ingon ana ang Ginoo. Bisan pag intiro kinabuhi nimo, galigad ra ka sa imong kwarto. If you offered your suffering to the Lord, you have lived a life fulfilled. You have fulfilled the purpose of God's creating you. Bisan pa mongoloid imong anak, way gamit ning bataa. No. Naa na yung purpose at timanana kay maunay iyang papel sa kinabuhi. Timana na to ha. If we have fulfilled the purpose of God for our life, success ang imong kinabuhi, dili failure. So you do not define success by activism. You define it by fulfilling the purpose of the Creator. Kung sa may purpose ginatong tanan, nga malangita. Kaya this is, ang kinabuhi na sa kalibutan, trial rani, test rani. Doon ay tao, gihimong dato sa Ginoo, test na. Unsaon niya pag-handle iyang kadato, kung niya nang gamiton na makatabang siya sa nagantos, pasar siya, malangit siya. Doon ay tao, nga gihimo sa Ginoo, pobre, bisag unsaong paningkamot, pobre lang gihapon. Isang kahig, isang tuka, kung iyang dawaton ay iyang kapobrihon, nga di siya mo reklamo, kay kini pagbuot sa Dios, pasar siya, malangit siya. Na ay purpose ang tanan. Niya atong timan-an, matod pa ni Saint John Chrysostom, the poor exists for the salvation of the rich exist for the salvation of the poor. Ang pobre, dunay pobre, aron maluwas ang mga dato. Kay kisa may tabangan sa dato, ang pobre man. Doon na po'y dato, aron maluwas ang pobre sa ilang kalisod. Karon naay makatabang sa pobre ka. Pobre putang tanan, kisa na may mutabang na to. So, that's the wisdom. Matod pa ni Saint John Chrysostom.
Suffering is the ladder to heaven. Ang pagantos, mao'y hagdan padong sa langit. Matod pa ni Saint Rose of Lima. Apart from the cross, there is no other ladder by which we will get to heaven. Way laing hagdan padong sa langit kundili ang krus. So mulikay ka pagantos, gusto kag hayahay ka. Unsa man nato pagsaka sa langit? No? Matod pa ni Saint Rose of Lima, ang hagdan padung sa langit pagantos. Pero timan ang pagantos nga way gugma, way epekto. Pero ang pagantos nga naay gugma, gugmas Ginoo ba? Ako ning dawaton Ginoo para malipay ka kay imo ning pagbuot. Then success ang imong pagdawat sa maong pagantos. Let us understand that God is a physician and that suffering is a medicine for salvation, not a punishment for damnation. Kung na kay pagantos karon mintras buhi pa ka, tambal na, medisina na, aron maayo ang imong kalag. Dili na pagduot sa Ginoo aron maimperno ka. No. Tambal na sa atong kalag. Because God is a physician. Last, suffering obtains for us greater rewards in heaven. Timanin matod pa ni Saint Mary Magdalene de Pazzi, the greater the suffering, the greater will be the reward. The more you suffer on earth, the greater will be your reward and happiness in heaven. Nag-burn out, napaong inyong aircon. Ayog, reklamo. Salamat Ginoo. Madugangan na po akong reward anis langit ba? Iniguli nimo sa inyo ha, wa manghugas imong mga anak. Uy, salamat sa Ginoo, magantos na puguan ni ron. Praise the Lord, lain na po ning reward. Positive mindset ka, di mo negative. Ano sa ang mga santos way negative mindset. Kaya tanang pagantos malipay man. Kaya na may reward. The more you suffer on earth, the greater will be your reward in heaven. Karon nilinya ka. Nya dugay kay na humag kumpisal tong gauna nimo. Ing linya kari alas 7 pa, kakumpisal ka karon alas 10 media. Salamat sa Ginoo na dugay gi ko kumpisal, praise the Lord. Pagkadakong reward ani. Samot nang makadlawnan ka. Ha? So praise the Lord. Kana dugay mahuman ning rekoleksyon na. Salamat kay nagantos ka. Dugay gilayan na ka sa pagpaminaw. Okay. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Ang atong pagantos, gamay ra, pero makahatod na to sa himaya nga labaw pa kaayo sa atong mga pagantos. Pangutana, mubaliban pa bata sa pag-unong sa pagantos ni Kristo? Dili na. Ano man, kay naay daghang bunga ang pagantos. Basta imong dawaton as God's will. Maro gyud na. Accept suffering as God's will. Mato pa ni San Alfonso Maria Ligori, if you accept everything that happens to you as coming from the hand of God, and you accept death and the manner of death that God intends for you, you will surely die a saint. Kung imong dawaton, ang tanang mahitabo nimo aning kalibutana, nga gikan sa kamot sa Dios, og dawaton nimo ang imong kamatayon, og unsang paagi nga ikaw mamatay, imo nang dawaton, sigurado mamatay kang santos. Usa sa mura og dimalas, dili na tawgon na tog dimalas, sayang, si Thomas A. Kempis, kailan na, kita kadungog naman ang libro, The Imitation of Christ. Kana nga libro, nindot kaayo, spiritual writing. Pero si Thomas A. Kempis, wala makanonize, namatay sa 1400s. Hantod karon wala siya makanonize. Kay ang iyang lungon na ay kinaurasan, unya ang iyang kuko na ay nasuksok nga kanabang troso apart sa kahoy, sa lungon.
So ang matod pa sa iyang devil's advocate, kaya napay devil's advocate itong panahon na karon gitangtang mo na ni Pope John Paul. Ingon ang devil's advocate kana ba mangitag rason nga di makanonize ni tawhana. Akining tawhana wa ni makareconcile sa iyang kamatayon. Wa siya mudawat sa iyang kamatayon kay basig nalubong ning buhi pa nya padihang naulian perting kanang kisi-kisi gipangabras tong lungon jahantod wa na kaginawa namatay. Sa to pa namatay nga wa mudawat sa iyang kamatayon. Nya kana kay sign man na nga dili ka balaan, dili ka perfectly holy. He may be holy but not perfectly holy. So lagmit nga na purgatorio pa to. O pa to malangit. Mana nga jawa man na matubag. Wa may natubag ang postulator hantod karon patay naman silang tanan. Wa na poy naning kamot. So wa gyud inton makanonize si Thomas A. Kempis. Amo tanata, ngano man po ditugot sa Ginoo nga makanonize siya? Ano nasakpan pa man to sa devil's advocate? Wa ta kay baw basig dihay sa nga nahimo si Thomas A. Kempis, wa niya matiwas og finance. Mao na lang iyang finance nga di siya musikat isip santos. Musikat na lang sa isip spiritual author. Wa ta kay baw. So, ingon ana kini deng di ka modawat sa imong kamatayon, the manner of death. Dako ng bad shot ba, no? So manang dawata, oy tanay prayer ana, akong gidawat Ginoo sa unsang paagi ako mamatay, diin ako mamatay o gidawat ko ang akong kamatayon. Accept everything as coming from the hand of God. Matod pa ni Saint Faustina, if only the suffering soul knew how it is loved by God, it would die of joy and excess of happiness. Someday we will know the value of suffering, but then we will no longer be able to suffer. The present moment is ours. Imanini, you will remember this. Inigadto nato sa langit kung itugot sa Ginoo. We hope for that. Inigadto nato sa langit, mingawunta sa atong pagantos. We will miss how it is to suffer. Kaya dili naman ta magantos forever. Mingawunta, how it is to suffer for love, for the love of God. Ma-ecstasy naman tas kalipay dito, pero mao na atong kamingawan ang atong pagantos. Matod pa, kung masina ang mga anghel sa mga tao, usa ka butang. Ang tao kaya nga magantos para sa Ginoo. Kaya ang anghel di man na makaantos. Ang mahimuro sa anghel to do the will of God. But to suffer, it is our lot. It is our privilege. Okay. So before ko mo end, nganong naay pagantos sa kalibutan? Natural, physical evil, moral evil, tungod sa sala. Ngano man pod nga wa man santahan sa Ginoo ang tao sa iyang pagpakasa. Kay naay free will ang tao, gasa sa Ginoo. So, kining tanan, nato pa ni San Agustin, God is so good that He allowed evil to exist. God is so powerful that He can produce good out of evil. Gitugot sa ang Ginoo pirti kabuotan, nga gitugot niya nga mo exist ang dautan. Pero pirti pod kagamhanan ang Ginoo nga gikan sa atong mga dautan nga nabuhat o gikan sa daotang giantos nato, God will produce what is good. What is the greatest evil that man has ever done on earth? The greatest evil nga nabuhat sa tao is to murder his own creator. Ang kinadakuang dautan nga nabuhat sa tao, nga gipatay niya ang iyang magbubuhat dito sa cross. Pero gikan sa hilabihan kadakong kadautan nga nabuhat, God produced the greatest good for us, which is our eternal salvation. So, what is the answer to evil? Christ. And if you partake in the sufferings of Christ, kung moambit ka sa kasakitan ni Kristo, Roma 8:17, moambit ka sa iyang himaya pohon. Amen? Atong hatagan ang Ginoo sa masipang pakpak. Daghan kayong salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.
Thank you, Sam, Lord D. Roliorata, for being an instrument of enlightenment for us this season of Lent. Your words have guided and inspired us deeply. As a token of our appreciation, we will be handing over this certificate. Allow me to read the citation. This certificate of appreciation is presented to Seminarian Lordy Roliorata in grateful recognition of serving as resource speaker during the parish Lenten recollection on March 30, 2026 at St. Joseph Cathedral Shrine Parish. Your inspiring message and generous sharing of time and wisdom are deeply appreciated and have enriched the spiritual journey of all of us here. Signed by Reverend Father Ruel Ramon Tumangday, Parish Priest and Rector of St. Joseph Cathedral Shrine Parish. Maayong gabi sa tanan, hinaot nga na tay mga nakatunan nga nakatandog sa atong mga tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing karong gaybiuna. Ani magtapos ang atong recollection karon. Salamat sa pagtambong o God bless ka natong tanan. Musunod niini ang pagpakumpisal alang sa tanan. Naray mo guide nga mga youth ani sa kilid and in the center, and let us all extend our patience and kindness. Daghang salamat ug sa makausapa maayong gabi.